Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, pinamagatan pong Hurting but Hoping. Ang talata pong ating pagbubulayan sa aklat po ng Roma, chapter 8, 18 to 25. Sa isang survey na ginawa sa Amerika, tinanong kung ano yung biggest o yung most popular questions ng mga tao when it comes to religion, ay lumitaw ang isa sa number one top question of people. At ang number one question ng mga tao ay ito: why is there pain and suffering in the world? Yan po ang pangunahing tanong ng maraming mga tao. Bakit merong pagdurusa, merong sakit dito sa mundo? Alam niyo mga kapatid, I can't think of anything more universal to the human experience than suffering. Ito po yung lahat ng tao ay pare-parehong makaka-experience. In fact, many people point to the problem of pain as their reason for not believing God. Ito po ang pangunahing dahilan kung bakit maraming mga tao sinasabi nila, kaya ayoko ikang manampalataya, ayokong sumunod sa Diyos, ayokong maniwala sa Diyos, kasi kung siya'y totoong Diyos ng pag-ibig, siya'y totoong Diyos na mahabagin, bakit niya pinapayagan na ang tao ay makaranas ng pagdurusa ng sakit? Mga minamahal na mga kapatid, if you are not going through a hard time right now, just wait, you will. Pain and suffering is part of human experiences. Hindi po pwedeng hindi natin ito dadanasin. That is the nature of living in a fallen world. Pain is a guaranteed for anyone who takes on the task of living. Kung ikay nabubuhay pa, at buhay ka ngayon, asahan mo, bahagi ng buhay na yan, ang sakit at pagdurusa. Some of us right now may be part of three categories of people. May tatlong kategorya ng tao when it comes to suffering. One, maaaring ikaw ngayon are in the furnace of suffering. Nandun ka ngayon, ikaw yung dumadanas ng pain, ng suffering, whether likha ng ibang tao o ikaw mismo ang may likha at may gawa, bunga ng iyong kasalanan, maaring nagdurusa ka ngayon at nasa matinding kalungkutan, bunga ng pain and suffering. Pangalawa, mayroong mga taong kalalabas lang. Ibig sabihin, nanggaling doon sa pain, nanggaling doon sa suffering, pero palabas na o nakalabas na. Sa ibang termino, ang tawag doon naka-move on na. Ayan. At meron din ang mga pangatlo na maaaring ikaw yon, napapasok pa lang o naghihintay pa lang na dumating yung suffering. Those are three categories of people. At sa tatlong kategoryang yan, isa lang ang totoo. Lahat tayo dadanas ng pagdurusa because we are in a fallen world. Hindi po totoo yung paniniwala ng marami na darating yung panahon na ang mundong ito sa panahon natin nang hindi pa bumabalik si Kristo ay magkakaroon ng pagbabago para sa ikaayos. Hindi darating yung panahon na ang mundong ito ay magiging painless, sufferingless. Magaganap lang po yun mga kapatid sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Kaya yung mga naniniwala doon sa liberal theology na kailangan ang mga mananampalataya lumaban sa mga kasamaan, labanan yung mga immoralidad, opo, pwede naman natin gawin yun, manindigan tayo roon, pero the best that we can do is for us, sa tulong ng Espiritu Santo, na mamuhay ng may kabanalan. Kasi wala tayong magagawa para sa kabanalan ng iba. Wala tayong magagawa sa ikapagbabago ng buhay ng iba. We cannot rehabilitate and change human heart. The only, the only the only persona who can do that is no other than but God.
Alam niyo po mga kapatid, kung kaya lang natin yun eh. Di sana talagang nag-double effort tayo para yung mga tao ay baguhin natin ang baguhin. We cannot do that. Talagang it is only God. So, sa mundong ito na ating ginagalawan, makakamit ka ng mga taong sakit ng ulo, makakamit ka ng taong toxic, makakamit ka ng mga taong pagsasamantalahan ka, gagawan ka ng masama, at etc. etc. We are living in a fallen world. At dahil po doon mga kapatid, related to the question of why there is suffering, is the question of how to process our suffering or pain. So related doon sa bakit may mga sufferings and pain, ay ang question na papaano natin ipaprocess. How can we handle this pain and suffering? Tayo bilang mga mananampalataya. Po? Alam niyo po mga kapatid, minsan maraming mga Kristiyano ang ayaw na, maging Kristiyano for the reality na they will suffer. Kasi yun naman po ang sinasabi ng Bible eh. No? Mali po yung tinuturo ng maraming mga pastor ngayon na kapag naging Kristiyano ka na, you will be free from suffering, you will be free from sickness. Hindi po yun totoo. No po? So, we live in a sinning, sighing, sobbing, and suffering world filled with cancer, murder, relational ruptures, dementia, grief, genetic disorders, etc. etc. Yan po yung katotohanan. At when you become a Christian, ito pakinggan niyo po, ikaw na mananampalataya, ikaw na believer, when you become a Christian, all your problems are not removed. Amen? Meron po kasi mga mangangaral ngayon, tanggapin mo si Kristo, magiging maayos ang relasyon niyong mag-asawa. Tanggapin mo si Kristo, siya ang sagot sa iyong financial problem. Tanggapin mo si Kristo, magiging maligaya ka. Tanggapin mo si Kristo, you will be free from all injustices. Mga minamahal na mga kapatid, makinig po kayo. You inherit a new set of problems when you become a Christian. Why? Because you are going to swim against the cultural current. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi na babawasan ang problema mo pag naging Kristiyano ka. Madadagdagan pa. Bakit? Kasi kapag naging Kristiyano ka, yung mga dati mong kakampi, magiging kaaway mo na. Nakuha niyo po? Halimbawa, dati kang drug addict. Yung nagbebenta sa iyo ng drugs. Kapag naging Kristiyano ka na, iiwasan mo na maging addict. So, yung nagbebenta sa iyo ng drugs, kaaway mo na yon. Kung ikay chismosa, nung hindi ka pa Kristiyano, kapag naging chismosa ka na, pag naging Kristiyano ka na, yung mga dating kachismisan mo, ikaw naman ang pagchichismisan, ikaw ang ichichismis. Kapag hindi ka na nakipagchismisan sa kanila, galit na sila sa'yo. Ganun na po kasimpleng ilustrasyon. Kapag naging mananampalataya ka na, nadadagdagan ka pa ng suliranin, kasi yung mga dati mong kakampi, kaaway mo na yun ngayon sa pananindigan bilang isang Kristiyano. So, the Christian life is not about the subtraction of suffering, but rather the addition of grace to go through suffering. Ayan. So, napakaganda po ng sawikaan yan, ng katotohanan yan. Pwede niyong screenshot yan. Ang sabi po, yung Christian life is not about the subtraction of suffering. Hindi ang pagtanggal ng pagdurusa. Hindi ang pagtanggal ng kahirapan. Kung hindi ang pagdadagdag ng biyaya para malampasan ang mga sufferings na ito. Do you remember the story of the Apostle Paul when he asked the Lord to heal him of his thorn in the flesh? Yun po yung pagdurusa ni Paul, yung thorn in the flesh. Pinahihirapan po siya nito. And 3 times he asked the Lord. Ang sabi niya, Lord, heal me with this thorn in the flesh. Pero 3 times then denied ang request ni Paul for healing. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Paul, my grace is sufficient for you. Binigyan siya ng Diyos. Hindi tinanggal ng Diyos yung suffering, pero dinagdagan ng Diyos yung biyaya sa kanya para mapagtagumpayan niya yung suffering. Kaya,
si Paul ang nagsabi na, I can do all things. Bring it on. Ibigay nyo pa. Kulang pa tong nararanasan ko. Because where I am weak, then I am strong. When I am suffering, when I am experiencing suffering and pain, that is when the grace of God abounds. Amen? Dapat po maintindihan ito ng mga mananampalataya. Hindi ang ating goal sa buhay na ito is to be free from suffering, to be free from pain, to be free from trials. Kundi maunawaan natin na dadanas tayo nito, makaka-experience tayo nito, at hindi na tayo dapat magulat kung merong mga ganito. Mamamatayan tayo ng mahal sa buhay. Pwede tayong manakawan, pwedeng maaksidente, pwedeng masunog ang bahay. Realidad yun eh. At dahil Kristiyano ka, exempted ka doon, mali ang doktrinang natutunan mo. Tandaan po ninyo, kapag may pagdurusa, isa lang ibig sabihin nun, gusto kang dagdagan ng Diyos ng biyaya. Amen? Kung nasa karamdaman ka, binibigyan ka ng Diyos ng biyaya. At kung humantong man sa kamatayan, iyon na po ang final grace na ibibigay ng Diyos. Kaluwalhatian na ang kasunod nun sa langit na ating hinihintay. Yun po ang totoo. Yun po ang ating doktrina. Yun po ang ating pananampalataya. Amen? Kaya po yung Romans chapter 8, napakaganda nun eh. No po? Sa Romans chapter 8, na kung saan, ito po yung ating pag-aaralan. Di ko po binabasa yung verses. Ano po? Pero sa Romans chapter 8, ipinresent po dito in detail yung three major doctrines of the Christian faith or the Christian life. Sa Romans chapter 8, mababasa natin yung justification which deals with the past. Yung pagpapawalang sala para sa mga Kristiyano, ginawa na yon ng ating Panginoon. Binanggit po yan sa chapter 8 verses 1 to 4. We were saved from the penalty of sin. Pas na yon. Pagkatapos yung sanctification deals with our present. We are saved from the power of sin. Verses 5 to 17. Kaya kung bubuksan niyo yung Romans 8, ayan po yung summary nun. Pagkatapos po, yung verses 18 to 30, ito yung glorification. It deals with the future. We will be saved from the presence of sin. Una, yung penalty ng kasalanan, tapos na yon. Iginawad yun kay Kristo, at nung iginawad yun kay Kristo, kasama yung ating kasalanan, pinatawad na tayo. Ligtas na tayo ngayon para sa parusa ng kasalanan, which is, ano yun? Eternal death. So, hindi na tayo makaka-experience nun kasi tayo ay kasama na pinawalang sala ng ating Panginoong Hesukristo nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, itong pamumuhay natin to the present ay ano? Buhay po ito ng pagpapakabanal. At kahit na nandito tayo sa mundong ito na puno ng kasalanan, yung kapangyarihan ng kasalanan, hindi na tayo pwedeng ibalik uli dun sa penalty nito. Ito yung tinatawag na assurance ng mga mananampalataya, hindi na tayo pwedeng parusahan pa ng kamatayan dahil nagawa na yun ng Panginoon, namumuhay tayo ngayon sa kabanalan at yung ating mga kasalanan ngayon, mga kapatid, na nagagawa pa, ay hindi na magbabalik sa ating dating kalagayan. At habang nandito tayo sa mundo, may hinihintay tayo. At ito yung future. Kahit na may pagdurusa, kahit na may mga sufferings tayo at trials na naranasan, may hinihintay tayong future glory. Ito po yung glorification, mababasa yan sa chapter 8 verses 18 to 30. So, yan po yung ating pag-aaralan ngayon. How do we hold on to the hope when we were hurting? Paano tayo mamumuhay sa mundong ito na may pagdurusa, may sakit, may hirap, may mga bagay na nagpapabigat ng ating mga buhay? How do we hold on to hope?
paano sa kabila ng ito ay kakapit pa rin tayo sa pag-asa? That is exactly what is the Apostle Paul addressed sa Romans 8:18 to 25. So puntahan na po natin at ating basahin ang mga talata. Ito po ang sabi ni Paul. Sabi niya, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought it into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But we hope for what we do not yet have. We wait for it patiently. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na ating pagbubulay-bulayan. Romans 8:18 to 25. So, ito po yung ating pag-aaral ngayon. And the main point is, here's the main idea. To get through your groaning, to get through your pain, to get through your suffering, we need to focus on the glory to come. Yan po yung pinaka-dapat natin gawin. Sabi natin kanina, inevitable, hindi naman natin mapipigilan yung sufferings, yung pain, yung mga frustrations, yung mga pagdurusa. Pero paano natin to malalampasan? How can we get through those groaning? Ang sabi po, focus on the glory to come. At si Apostol Pablo, sa Romans chapter 8:18 to 25, gave us three ways to hold on. Three ways to hold on to hope from the passage of Romans 8:18 to 25. So ano-ano ito? Isa-isahin po natin. Ang sabi po ni Paul, para mapagtagumpayan natin ang anumang pain and suffering na meron tayo rito, sabi niya, focus on future glory more than your present suffering. Parang it is easier said than done. Parang sinabi ni Pablo, wag mong tingnan yung problema mo. Tumingin ka dun sa future. Parang napakadali lang pong sabihin, pero pag nandun na tayo sa problema, tayo na nakaka-experience ng sakit, tayo na yung naandoon sa suffering, tayo na yung walang maisasaing bukas, tayo na yung walang malalapitan para hinga ng tulong. Mananampalataya tayo, Christian tayo. Anong gagawin natin? Ang sabi ni Pablo, when we were hurting, ang nangyayari, we tend to focus and wrap up in what's we're going on. Nakatingin tayo doon sa ating kalagayan at sa ating sitwasyon at madalas nahahabag tayo sa ating mga sarili. Pero ano po ang paalala niya sa mga talata? Simulan po natin sa verse 18 ng Romans 8. Ganito po yung expositional study, kasi po minsan may mga pag-aaral na ganito rin topic pero hindi naman ibibigay sa inyo yung talata at hindi naman nanggagaling sa Biblia. So ito po yung ipinost ko rin kahapon na ang pag-aaral ng Bible dapat expositional. So paano po? Isa-isahin natin na sinasabi ng mga talata. Kagaya niyan, focus on future glory more than your present suffering. Saan ba natin nakita yan? Diyan po nakita yan sa talata ni Paul sa Romans 8:18. Anong sabi niya? I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
Si Pablo ang nagsabi at napakaganda niya ng kanyang sinabi. Let us look at the word consider. Hinighlight ko po yan eh. Yung word na consider, ang ibig sabihin yan, to recon, to think about, or to calculate. Ang sabi ni Pablo dyan, mga minamahal na mga kapatid, I consider that our present suffering, yung dinadanas ko ngayon, kung ano man yon, pagdurusa man yan, kahirapan man yan, kasalatan man yan, kung anumang sufferings yan, ang sabi ni Pablo, I reckon, I have to think about it, I have to calculate it. At ano ang kanyang calculation? Itong sufferings na ito, ang sabi niya, look at the word, it is important to think biblically about suffering so we are not gonna be surprised kapag dumating ito. Kaya sabi ni Paul, consider it. The word consider is to recall, to calculate, or to think about. At ang sabi ni Paul, mahalaga ito para hindi ka na masurpresa kapag dumating pa ang iba. Kasi ang sabi ni Paul, yung sufferings nasa plural. May S eh. Hindi po ba? The word sufferings is plural, meaning we will have multiplicity of problems. Minsan nga ho, katatapos lang, meron na naman bago. Parang bayarin lang. Katapos mo magbayad, may utang ka na naman. Hindi po ba? So, hindi po ito natatapos. So, kaya ang sabi niya, consider the sufferings that we have. At paano natin daw i-consider? I-consider natin na kung gaano man kabigat ang problemang meron ka ngayon, ang sabi dyan, yung mga bagay na yan is not worth comparing with the glory. Ano naman ang meaning ng glory? The word glory means heavy or weighty and refers to all of God's presence and promises. Sabi ni Pablo, consider your sufferings, but they are not worth comparing to the glory that will be revealed to you. Sabi ni Pablo, maning-mani lang yung mga dinadanas ninyo kung ikukumpara ninyo sa bigat ng kaluwalhatian na ihahayag sa inyo pagdating ng araw. Ito po yung sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians 4. Sabi nga, compared to the weightiness of glory, our sufferings are relatively short and light. Pero most of the time, kapag dumanas tayo ng problema, na-overwhelm tayo sa problema. Minsan nga, yung maliit na papalaki natin eh. Pero hindi ko rin naman inaalis yung katotohanan na minsan talagang merong malalaking problema. At napakabibigat na problema. Mga problemang tila hindi na natin alam kung paano natin susolusyonan. Sufferings na sobrang bigat na dumudurog ng ating mga puso. Mga pagdurusang tila gusto nang tumakas ng ating katinuan. Pero sa kabila ng ito, sinasabi ni Pablo, consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed. Minsan po talagang nade-depress tayo at nalulungkot kasi kinukumpara natin yung suffering natin doon sa ibang tao. No po, hindi ho masamang mag-compare, ang sabi rito. Pero i-compare natin yung ating present condition doon sa glory na padating. Hindi natin i-compare yung present condition natin sa kondisyon ng ibang tao. Lalo kang madidepress. Namatayan ka ng mahal sa buhay, yung iba hindi namatayan, ikukumpara mo buhay mo ron, sasabihin mo, bakit hindi ang siyang namatayan? Chismosa naman yan. Bakit hindi siya ang namatayan? Magnanakaw yan. Bakit hindi siya ang namatayan ng asawa? Hindi naman niya iniintindi yung asawa niya. Doon po tayo lalong madidepress. Pero ang sabi ni Paul, comparing our present condition and suffering to the glory that will come, compared to the weightiness of that glory, our sufferings are relatively short and it will be light. Amen? Naintindihan niyo po mga kapatid? Sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Yung magaang na suliranin na meron tayo ngayon. Kaya sinabi niyang magaang eh. Light. At hindi lang light, momentary.
magaang at pansamantalang trouble ay may maa-achieve na eternal glory. And that eternal glory far outweighs them all. Amen po ba mga kapatid? Paul is not making light of his troubles. He's just saying they are short and small compared to the extent of eternity and coming weight of glory. Siguro sinasabi niyo sa akin ngayon, pastor, baka wala ka lang problema ngayon. Pastor, baka wala ka lang sakit ngayon. Pastor, baka hindi ka lang iniwanan ng mahal mo sa buhay ngayon. Pastor, baka may pambili ka pa ng bigas. Pastor, baka hindi ka nagdurugo ang puso at hindi ka litong-lito sa mga kaganapang nangyayari sa iyo. Pag ganun po ang ating laging pananaw at lagi nating ikinukumpara yung kondisyon natin sa buhay ng ibang tao, doon nga po tayo makakaranas ng depression. But the Apostle Paul said, let us compare the present suffering to the coming glory that far outweighs them all. Amen? So, hindi po pinapagaang ni Paul ang kanyang suliranin. We should pay attention to the perspective of the Apostle Paul because in the previous verses, he described himself as being afflicted, being perplexed, being persecuted, being struck down. Yan po yung binabanggit doon sa ibabaw na bahagi ng verse 8 o ng verse 18. At makikita natin, si Pablo nagsasalita siya hindi dahil wala siyang problema. Sabi niya, ako, ika, ay afflicted, perplexed, persecuted, struck down. Everything na ini-imagine ninyo na kahirapan ng buhay, naranasan ni Pablo. But the problem is, si Pablo, iba ang perspective niya, at ang sabi niya, lahat ng naranasan kong ito ay napakagaang kumpara sa padating na mabigat na kaluwalhatian. Amen? Mga kapatid, we tend to gaze upon our sufferings and only glance at our future glory. Sa Tagalog, nakatutok ang ating mga mata sa pagdurusa at pasulyap-sulyap lang tayo sa padating na kaluwalhatian. Ang sabi ni Pablo ganito, itutok natin ang ating mga mata sa padating na kaluwalhatian at sulyap-sulyapan lang natin ang ating mga suliranin. Amen? Kasi sa totoo lang mga kapatid, kung saan nakatuon ang iyong paningin, ang iyong atensyon, ito ang makaiimpluwensya ng malaki sa iyo. Kaya if we are going to focus on the coming glory, the coming blessed hope, mababago ang pananaw natin sa mga pangkasalukuyang suliraning ating dinadanas. Amen? So, tatlo ang bagay na pagtutuunan natin ng pansin. 3 ways to hold on to hope from this passage. 1, focus on future glory more than your present suffering. 2, recognize the curse on creation will be reversed. Dapat natin maintindihan, ang curse na yan ng kahirapan, ang curse na yan ng problems and suffering, marireverse yan. Pero hindi ngayon. Mali po yung mga turo, katulad ni Eddie Villanueva, nung namatay daw si Jesus sa cross, ay lahat na po ng suffering dinala niya, lahat ng karamdaman dinala niya. Yung po mga kapatid ay spiritual. But what I am discussing today ay physical, material suffering. Hindi pa ho yung dinala sa krus, mga kapatid. Yes, there will be a time, and the time is coming, that the groaning and the curse of creation will be reversed. When? Sa pagbalik yun ng Panginoon. And we need to recognize that. At sa ngayon, pasama ng pasama ang mundo, pagulo ng pagulo ang mundo, pawasak ng pawasak ang mundo, yung naranasang matinding kainitan, na plus 51 sa Pilipinas, na po, dito po sa Canada, nagma-minus 51, meron na pong matinding kalamigan at merong matinding kainitan, may mga pagbaha sa ibang lugar na dating hindi binabaha,
may mga paglindol, lahat po ng yan, curse yan ng creation. But all those things will be reversed on a regular basis. Nakakarinig po tayo niyan. Floods, earthquakes, heat waves, wars, viruses. Tumanda na po ako ng ganito 57 years na po ako. Yun lang pong COVID ang na-experience ko na kung saan sinarhan ang buong mundo. Tumigil ang buong mundo. Ewan ko po, yung tatay ko, kung naka-experience po siya ng iba pa kaysa doon. Pero sa kasaysayan po ng mundo, ng mga taong nabubuhay ngayon, na-experience natin itong COVID virus na to. Kung gawa man ito ng tao, kung sino man na may gawa nito, ang tawag doon suffering. At ito mga kapatid, ipinaranas ng Diyos sa atin. Bumaha sa Dubai, na hindi naman nagbabaha, hindi naman umuulan ng ganong katindi. Earthquakes, heat waves ngayon sa Pilipinas. Sobrang init. May giyera ngayon sa Israel, sa Iran, sa Ukraine, at marami pang mga bantang digmaan. At ang balita, may bagong virus na naman. So ano po ang sabi ng verse 9? Romans 8:19. Hindi pala verse 9. Verse 19. Kanina 18, ngayon 19. Ganyan ang pag-aaral ng Bible, isa-isa no? So, ano sabi diyan? For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. The word waits or waiting refers to looking for with expectations. Yung phrase na eager longing or eager expectation is used 7 times in the New Testament. Each time, it refers to the coming of Christ. It refers to the second coming of Christ. It means to stretch out the neck and thrust the head forward. Walang iniwan niya sa isang babaeng naghihintay ng kanyang manliligaw, na gustong-gusto niya, na nung araw na yon na kanyang hinihintay, sasagutin na niya. Kaya lahat ng tricycle na tumigil, nakalinga sa bintana, lahat ng tumigil na sasakyan na nakasungaw sa bintana, yan po yun. Eager anticipation. Kailan darating? At habang wala pa, talagang halos mamatay ka sa init. Halos mamatay ka sa paghihintay. Eager expectation ang tawag doon. At ang sabi ng Romans 8:19, for the creation, lahat ng nilikha, naghihintay ng eager expectations sa pagbalik ng ating Panginoon. Notice that all creation is longing for the revealing of the sons of God. Creation itself is straining to see the coming restoration when Christians will be made complete at the revealing which refers to the return of Christ. Doon lamang po mare-reverse ang mga sufferings. Doon lamang wala nang hirap, wala nang dusa, wala nang sakit, wala nang luha, papahirin na yan ng Diyos ng lahat. Ibabalik ang nawalang paraiso. Amen? Martin Luther used to say, we ought to be living as if Jesus died yesterday, rose this morning, and He is coming back this afternoon. Dapat daw ganun ang buhay. Ang buhay daw ng isang Kristiyano ay dapat namumuhay na kahapon lang namatay si Jesus, ngayong umaga siya, nabuhay sa mga patay, at mamayang hapon babalik na siya. Amen? While creation care is important, na siyang ginagawa naman natin, pinangangalagaan natin ang mga gubat, pinangangalagaan ng mga hayop, pinangangalagaan natin ang nilikha ng Diyos, at maging mabuting steward tayo of the earth. This passage gives us 3 truths to understand. Merong 3 bagay tayong dapat unawain. Ito po. Ano-ano yun? 3 truths we need to learn. 1. Creation has been cursed in the past.
dapat nating maintindihan na ang mundo ay isinumpa. Ano sabi ng verse 20? For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope. Mga minamahal na mga kapatid, hindi naman ang creation ang nagkasali. Hindi naman ang creation ang nagkamali sa Diyos. Hindi naman sila isinumpa dahil sila ang may gawa. Creation was subjected to frustration not by their own choice. Yung ahas gumapang. Choice. Bakit? Because that is the curse. Genesis 3:17-18. When Adam sinned, all of creation was put under a curse. Ano sabi diyan? And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you. Nakuha niyo po mga kapatid? Ang creation na damay sa katigasan ng ulo at pagre-rebelde ng tao sa Diyos. Sabi nga ng Genesis 5:29, hindi ko na lang nailagay, out of the ground that the Lord has cursed. All creation suffers the backwash of Adam's sin. As a result, disappointment, decay, disease, disorder, and death reign. Hindi po yan titigil. Magpapatuloy yan. Kailan yan titigil? Pagbalik ng Panginoon. At yan po ang totoo. Creation has been cursed in the past, but curse will be reversed in the future. The curse will be reversed in the future. Saan natin ito mababasa? Sa verse 21 ng chapter 8, binanggit po doon that the creation itself will be liberated. Ang nilikha ay palalayain. Palalayain sa kanyang bondage saan? To decay, and will be brought into freedom and glory of the children of God. Kaya itong mundong ito, hindi po ito titino sa paraan ng tao. Hindi po ito bubuti sa paraan ng tao. Hindi po ito aayos sa politika at sa mga politiko. Hindi po ito gagaling kahit pamunuan ng kahit na sinong pinakamatalinong tao. The creation and the curse will be reversed only by the Lord when He return. Kaya minsan akala natin, minsan nakikipagpatayan ng mga Filipino sa kanyang kapwa Pilipino sa pakikipaglaban sa kanyang politiko. Ganun na lang kung magkampihan ng mga politiko, mag-aaway, magkakamag-anak dahil sa politiko, sa pag-asa na yung kanyang politiko ang magsasalba sa kanya sa kahirapan. Wala po nun mga kapatid. Wala po. Patuloy at patuloy na makakakita tayo ng mga politikong corrupt. Mga law enforcement na corrupt. Ngayon po nakakalungkot eh. Ang balita nga ho, pinag-uusapan sa Senado. Imagine niyo ang pinag-uusapan sa Senado kung totoo na ang presidente ng Pilipinas ay drug addict. Napakalungkot, ano po? Sa buong mundo, naka-highlight. Ibinoto ng napakaraming mga tao ang isang pangulo na kalaunan ngayon ay inaakusahan na isa palang drug addict dati. Na hindi alam kung baka ngayon ay drug addict pa rin kasi minsan lutang eh, di po ba? May mga sa mga interview kung ano-ano mga sinasabi. Wala tayong aasahan. Our only hope is our blessed hope. And it far outweighs all of the sufferings we have right now. Amen? So when Christ returned, creations
corruption will be turned around, and paradise will be restored. That is our blessed hope. 2 Peter 3:13, anong sabi? But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Ang katwiran, mangyayari lang yan pagdating ng Panginoon. Yung tunay na justice, pagdating ng Panginoon. Ang pagkakapare-parehas, pagdating pa lang ng Panginoon. Amen? Hanggat nandito tayo, we can feel the groaning pain of creation. Tama? Isaiah 11:6, ano sabi? The wolf will live with the lamb. The leopard will lie down with the goat. The calf and the lion and the yearling together, and a little child will lead them. That is in the future. In the future, creation will return to its proper order. The effects of sin are removed from the world, and even the animal will no longer be predatory. The wolf will live with the lamb. Can you imagine? The leopard will lie down with the goat. Pero ano pong ating makikita? Ano po? Sabi po, una, creation has been cursed in the past. Curse will be reversed in the future. And third, creation is groaning in the present. Magpapatuloy ito. Ito po ang sabi ng verse 22. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Mga kapatid, hindi pa ako nanganak. Pero every time na manganganak ang misis ko, kasama po ako dun sa loob ng delivery room. Yung panganay ko, medyo hindi siya masyadong nahirapan doon. Yung pangalawa, hindi rin masyado. Pero nung 34 years old na po ang misis ko nang ipinanganak si Ru, yung aming bunso. At sobra po ang tindi nun kasi may edad na nga si Dang noon, 34. Siguro gustong-gusto na niyang mailabas agad para matapos na yung kanyang hirap. Iri ng iri. Ang sabi ng doktora, ay Mrs. Camia, umiiri ka nga sablay eh. Timingan natin ang iri. Isasabay natin sa contraction. Sabing ganon. Kapag nagko-contract na, sasabihin ko sa iyo kung kailan, saka kaiiri. Kasi papagurin mo lang ang sarili mo, kaiiri. So dumating po yung time mga kapatid na hindi ko kinaya. Lumabas na ako. Kasi awang-awa ako sa misis ko. Kapag nakikita ko, nahihirapan ako, how much more? Siya na nanganganak. At yung mga nakausap nating mga babaeng nanganganak, ubod ng hirap yon. Yung labor pain, tapos yung pain bago lumabas yung baby, ubod daw ng sakit nun. Pero ang sabi nila, kapag lumabas na, ubod ng laking ginhawa. It far outweighs them all. Sa Romans 8:22 ang sabi, the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Mula nung nagkasala si Adan hanggang ngayon, ang buong creation ay tumatangis, naghihirap inwardly. Po. So, ano pong sabi rito? If you listen carefully, you can hear creation crying out for redemption. And the word groaning means to sigh with affliction and was used for groaning under a heavy burden. Ito po ang sitwasyon. Tatlong katotohanan. Ang mundo ay sinumpa, mare-reverse yung sumpa, pero sa kasalukuyan, patuloy itong makararanas ng hirap, makararanas ng sakit, ng pagdurusa, bunga ng kasalanan. Amen? Ngayon, ano ngayon yung pangatlong katotohanan na ating magagamit to hold on to hope? Una, di ba sabi, focus on future glory more than your present suffering. Second, recognize the curse on creation will be reversed. And third, wait with hope and patience while you groan inwardly.
Mga kapatid, not only is creation groaning, pati mga believers. Hindi lang yung mga non-believers, kundi maging mananampalataya. Ang tanong, kapatid, pag nasasaktan ka, if you are in pain, what sound do you make? Kapag nasasaktan ka, yung matinding sakit, anong sound ang ginagawa mo? Halimbawa, masakit ang ngipin mo, yung talagang napakasakit. Iba-iba tayo ng isinisigaw no? Yung mga iba, tinatawag yung nanay nila, nay, no? Di ba? Yung sobrang sakit, namimilipit, ganon. Yung iba umuungol. Yung iba dumadaing. Yung iba, they cried loudly. Yung iba sumisigaw. Humihiyaw. Ano po? Iba-iba hindi po ba? Pero, ano po ang sabi? When you groan, hindi naman po nagbibingi-bingihan ng Diyos. Kaya, sa matinding pagdurusa na ating dinadana, sa kabila ng mga sumpa ng kasalanan at sumpa ng mga bagay na ating nararanasan, let us take comfort to the fact na kapag tayo tumangis, pinakikinggan tayo ng Diyos. Ito po ang sabi ng Diyos sa Exodus. Tingnan niyo po yung talata. Exodus 2:23-25. During that long period, the king of Egypt died. Diba, nung panahon na si Joseph dinala ng Diyos sa Ehipto. Nung nahulaan ni Joseph yung panag-inip ng hari, sumagana ang Ehipto, nakapag-ipon sila ng maraming mga trigo at ng pagkain, to the point na lahat ng bayan ay naghirap, nagkaroon ng famine. Sa pamamagitan nadala ni Joseph yung kanyang pamilya sa Egypt bilang mga panauhin. Bilang mga, anong tawag doon? Tagapamayan, nanirahan po sila sa Ehipto. Pero dumating yung panahon, during that long period, namatay na yung hari ng Ehipto. So dahil doon, the Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. Nung sila nasa Ehipto, naging alipin na po sila doon, tumangi sila sa Diyos. Israelites groaned on their slavery, and they cried out for help. God, in verse 24, heard their groaning, and He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Verse 25. So God looked on the Israelites and was concerned about them. Mga minamahal na mga kapatid, naniniwala po tayo na ang Diyos nakikinig din ng ating mga dalangin. Ito pong mababasa natin sa verse 23 ng chapter 8. Not only so, but we ourselves, who have the first fruit of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Dito po, may theology konti tayong titingnan. Ang sabi po dyan ni Apostol Pablo, tayo man na mga unang bunga na ng Espiritu, tumatangis pa rin inwardly habang hinihintay natin ang ating adoption to sonship. Anong ibig sabihin nun? The redemption of our bodies. Mga kapatid, ang mga mananampalataya have been given the first fruit of the Spirit. Anong ibig sabihin ito? Ang kahulugan nito, we have been given the first installment. Alam nyo ba yung first fruit? Yung first fruit, tinatanggal talaga yung unang bunga At tinatanggal yung unang bunga in anticipation of more fruits. Kaya sa Biblia, yung unang bunga, iniahain yun talaga, binibigay yun sa Diyos. Kasi yung unang bunga na yon ay anticipation na there will be a coming more fruits. Ano po? So ito pong first fruit, ibinibigay as an installment and pledge of the final delivery. First fruit in the Old Testament referred to the initial offering made after the harvest. It was made in faith
and in anticipation of the greater harvest to come. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 5, now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. So, tingnan niyo po mga kapatid. Nung tayo nanampalataya, binigyan tayo ng Espiritu Santo bilang deposito. Sa ibang termino, hindi deposito ginamit, kundi guarantee. Kapatid, ba't ka nagde-deposito? Kung naranasan nyo nung araw yung bibili ka ng soft drinks. Pwede ba dadaling ko yung bote? Mag-deposit ka. Magbibigay ka ng bayad, guarantee na ibabalik mo yung bote. Yung Holy Spirit, ibinigay sa atin bilang first fruit. Ano yun? Deposit. Deposit for what? May pangakong ibabalik. At hindi pa ito yung final. This is just a guarantee. A deposit. At ang culmination ng deposit na ito ay pagbalik. Idinuktong po yung adoption to sonship. Alam niyo mga kapatid, the word adoption was used in the Bible in two senses. Ano yung una? The first described how an orphan was moved into a new family with all the rights and privileges of that family. And the second use referred to a Roman family publicly acknowledging that child as full heir of the family. Dalawa. Ngayon, ang sabi po ng Bible, nung tayo nanampalataya, tayo'y ibinilang na ng mga anak ng Diyos. Tama po ba? Mali? Tama. Nung tayo'y nanampalataya, inadapt na tayo sa pamilya ng Diyos. Tama po ba? Mali? Tama. Bakit po rito sinasabi na we are waiting eagerly for that adoption? Ibig sabihin, hindi pa tayo adopted? Nalito buho kayo? Ikaw ba ngayon adopted na as son habang hinihintay si Jesus? Yes. Ikaw ba ngayon bilang mananampalataya adopted na sa kingdom ng Diyos sa kanyang family? Yes. Bakit dito sinasabi ni Paul, we are waiting as we still wait eagerly for our adoption to sonship? Anong ibig sabihin yan? Mga kapatid, this speaks of the time that we will stand with the Lord in heaven. And when the time comes, He will announce, I want to introduce to you my child. In that sense, the final stage of our adoption is still in the future. Katulad ng dalawang definition ng adoption sa Roman culture. Una, yung adoption doon, kukunin ng isang sanggol, ililipat sa kanyang pamilya. At yung second part noon, ay ang pag-announce ng pamilya na ang batang ito is part now of our family. He has full full rights as our heir of all our properties. Opo, inadapt na tayo sa pamilya ng Diyos, pero ang culmination at ang final stage ng adoption na yon ay kapag ipinahayag na ng Diyos. Katulad ng paghayag ng isang Roman family publicly, ang pag-acknowledge ng isang sanggol, ganun din. At mangyayari yon sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Amen? I hope na intindihan nyo ang bagay na ito. In the meantime, we groan deeply. We groan deeply in the inside as we wait with eagerness for our full adoption and the redemption of our bodies. Papalitan ang katawang nabubulok ng hindi nabubulok. 2 Corinthians 5:2-4, meanwhile we groan, longing to be clothed instead of our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling,
so that what is mortal may be swallowed up by life. Amen? So, anong sabi ni Paul? The Christian viewpoint on suffering is this. Yes, it's bad, but it's not going to last forever. Yes, it's terrible, but it's not the final story. This isn't the last chapter. Yes, we suffer, but God has ordained that our suffering is momentary or temporary. Something better for us is on the way. That is our focus, and we should focus on that future glory. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sa verses 24 to 25, tingnan po ninyo. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope. We hopes for what they already have. But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. How many times binanggit ang hope? In just 2 verses, 5 times the word hope was mentioned. Ano pong ibig sabihin? When we are groaning, when we are suffering, when we are experiencing trials of some sort, God wants to develop the qualities of hope and the qualities of patience within us. Amen? So bilang summary ng ating pag-aaral, summarize po natin. Una, focus on future glory more than your present suffering. Yun lang ang pwede natin gawin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, the author and finisher of our faith. Babalik siya. Huwag na masyado yung kung paano siya babalik, kailan siya babalik, anong mangyayari pagbalik. Basta alamin natin, ituon natin na ang katotohanan, babalik siya, at pagbalik niya, i-reverse niya ang sitwasyon. Pangalawa, recognize the curse on creation will be reversed. At ang pangatlo, wait with hope and patience while you groan inwardly. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa.